Ang bagong electric motorcycle ng Honda, WN7. Ang bilis! Ang bilis nito! Ito pong motor na to ay normal, manual motorcycle. Yung e-clutch, pwede nyo pong magamit yung motor o ma-shift without using the clutch lever. Naka-primera ako, pero hindi ako nakahawak sa clutch. So parang semi-automatic lang siya guys. Ayan, pag nag-shift ako ng gear, downshift. Yun, second gear, sarap! Ito, CB, primera. Iba yung power. Pagka binira mo yung clutch, mawawala yung e-clutch. Pero kapag ka na-under ka, babalik ulit. Ayun, oh. Ba't yung marilaki mo, yung kasama mo yung girlfriend mo, tsaka yung isa pa, yung solo ka lang. Hindi ako nag-skip ng ano. Ali, ikaw yung unang fan ko na na-meet ko in person na nakakilala sa akin. What's up vlog? Welcome to my guys. Welcome sa panibagong content. Merong event si Honda. Na-invite tayo sa kanilang Honda e-clutch experience day. So dito ilalabas nila yung Honda e-clutch lineup nila, yung CBR 650R, CB650R, NX500. Para sa mga hindi familiar sa e-clutch, ipapakita ko sa inyo mamaya kung paano nagwo-work yung e-clutch. Tapos, kasama ko nga pala ang riding buddy ko, ito, papunta sa Honda Safety Driving Center dito lang sa may Bikutan. Nag-scooter nga lang pala kami guys, para sa madaling makasingit-singit sa mga service road. Pag big bike, maiipit ka lang sa traffic eh. So, may confirmation tayo. Hindi tayo pwede mag-walk-in dito. Nag-register tayo online. Dito, Paps, kanan. Chip, sa ano po, e-clutch. Proceed to lobby area. Let's go. Dito tayo sa Honda Safety Driving Center. So, maaga pa kami. Ang appointment namin, 8 AM. Pero wala pa akong nakikita dun. Sir, morning. Sir, Alporte. ito. 8 AM appointment namin pero batch 2 na tayo, no? Yes. Kasi 8 packs lang daw ang batch 1. Antay tayo. Yung first batch naman nandun eh. Mabilis lang naman siguro yan. Habang nag-aantay, upuan muna natin yung mga bikes na nandito. Anong bagay sa akin? Parang nagmukha akong maliit eh. Pero grabe, laki ng tangke nito. Tapos, brusko ko dito. Taasan mo yung windscreen. Tapos, alam ko may cruise control to eh. Africa Twin. Nagmukha akong maliit eh, no, Brad? Hindi, Brad, sakto lang. Pero ang tanong, yung clearance. Yung ground clearance. Oo, paano kapag binaba na? Kung baka tiptoe tayo dito. Okay, so ito, tapos may ka-riding tandem. May OBR ka, no? Tapos punta kayo ng Sagada, punta kayo ng mga pangpantay sa mga BMW GS, Multistrada, XADB. Bagay sa'yo, Brad. Kaso malaki na naman. Bagay sa'yo, Brad. Mukha kang pulis pang Kalawakan. Yun nga lang, hindi mo mapapang singit-singit yan. Hindi pwedeng bilibili ka lang sa palengke, yan ang dala mo. And guys, so after 1 hour ng waiting, tinawag na yung batch 2 which is kami. Nandito na tayo ngayon. Magre-register muna tayo. And then, di ko alam baka may briefing or anything. Buti na lang nagdala tayo ng riding gears. Yun nga lang, yung pants natin walang padding. So, kailangan, dahil safety driving center to, kailangan full gear kayo guys. Kaya, meron silang pinapahiram doon na gear. Gear up muna tayo. Lalagyan lang tayo ng knee pads bago tayo magsimula. Good morning po. Ako po si Paulo. Kasama ko si Lawrence. Kami po yung mga senior instructor dito sa Honda Safety Driving Center. So, ang mga motor po na mga gagamit o matetesting nyo ngayong araw ay mga exclusive na e-clutch po. Ito pong motor na to ay normal, manual motorcycle. So, may clutch. Ang pinagkaiba niya sa yung e-clutch, pwede nyo pong magamit yung motor o ma-shift without using the clutch lever, no? So paano? Paki-start natin. So makikita niya sa meter panel, meron pong naka-indicator na may 8, na may kulay green na ilaw. Ibig sabihin po niya, naka-e-clutch po yung inyong motorsiklo. Automatic po yan. Pag on nyo ng motor, naka-on yung e-clutch. Paano gumagana yung e-clutch?
kapag ka nag-shift ng gear, kahit hindi gamitin yung clutch, makakapag-shift kayo. Pag nag-throttle, under na po yan. Kung mag-shift up, even without using the clutch lever, mag-shift din po yan. Alam niyo po yung semi-automatic na motor? Wave, XRM, parang ganun lang po yan siya. Okay, now, pag tip sir, ginamit ko yung clutch. Okay? Pag ginamit ko yung clutch, mag-off. No? Ngayon, pag binitawan nyo, magsusstall. Now, sir, ginamit ko yung clutch, naka-under ako. Babalik po yung A o yung E-clutch. Ibig sabihin, habang umanda rin yung motor, magiging E-clutch mo siya ulit. Every time na hino-hold nyo yung clutch, doon lang mag-off yung E-clutch natin. No-off din po ito ha. So, punta kayo sa settings. Yan. E-clutch. And then off. Baba nyo lang. Off na yan. Okay? So, sa buong biyahe niya, naka-off na yan. Pero kapag in-off nyo yung motor, at in-on nyo ulit, babalik si E-clutch. Naka-default. Nakunawa niyo po. So, yun po yung features na E-clutch natin. So dito tayo ngayon una, NX500. Yan. Tingnan natin yung e-clutch technology nila ng adventure segment category 500cc. Alright guys, nandito tayo sa NX500. Same TFT display, same cockpit ng CB650R natin. Ang kahibahan nga lang is e-clutch technology guys. So lahat ng mga may experience nating bike, CBR 650R, e-clutch, CB650R yung unit natin, e-clutch. Then merong mga ibang colorways, ayan. So maximum tayo 2, 4, 6, 7. Tingnan mo naman guys, naka-primera ako, pero hindi ako nakahawak sa clutch. Let's go! Testingin natin ang NX500. So parang semi-automatic lang siya guys. Ayan, pag nag-shift ako ng gear, yan oh, third gear. Tapos downshift, yun, second gear. Sarap! So yeah, basically yan ang e-clutch guys. Hindi mo kailangan na mag-clutch. Ang gaan nito. Mid-size adventure bike siya. Tapos sa liko, ang dali niyang imaniobra. Ang nimble niya, ang gaan niya. Yun nga lang, nasanay kasi ako sa tangke ng CB650R ko, nayayakap ko siya ng legs. Dito, kailangan mo siyang ipitin pa, kailangan mo mag-put ng effort para mayakap mo yung tangke mo. Ito, try natin. Nice! Nice! Guys, hindi ako nagka-clutch niyan ah. Ang ganda. Ang gaan. Eto, tingnan mo. Second gear, no clutch. Hihinto ka, no clutch. Ganda. Ganda pala ng CB650R kapag sa ibang perspective oh, pag hindi ako yung nakasakay. Kapag yung speed mo, low speed ka, binibigyan kanya ng recommended gear. So like this, yung 2 mo kailangan ibaba mo into first gear. Depende sa current speed mo. Ayan. Yung iba guys, nag-aaral. So kailangan 1 lane lang kayo. Alam mo, kaya naman tayo nito nag-try ng NX500 para makita lang natin is yung convenience ng e-clutch together ng adventure bike na pwede mong lagyan ng top box, ng luggage. So yun lang naman ang cons ko. Yun lang naman ang complaint ko sa CB650R. Na-realize ko nung nagka-big bike ako na mapapalayo ka pala talaga. So makakapunta ka ng iba't ibang daan, iba't ibang lugar. Yun nga lang,
lalo na kasama ko yung girlfriend ko, yung official OBR ko, hindi tayo makapagdala ng luggage. Limitado lang yung storage, yung mga gamit na pwede nating madala. Kaya something to consider pa rin yung mga adventure bike. Pero ito, NX500, hindi ako sure guys ha. From CB650R, tapos bumaba ako ng 500. Medyo naramdaman ko yung downgrade ng power niya. Nasanay kasi ako sa CB650R. Pero ito, tingnan natin. Alright. Mabilis pa rin naman siya. And then, medyo hindi lang smooth yung pagda-downshift ng e-clutch technology. Parang may delay. Hindi siya katulad nung sa mga auto blip ng mga Kawasaki. Tapos, one thing I noticed din is yung importance ng windscreen mo. Yung windshield mo sa harap, yung wind visor mo. Iba pa rin pagka mataas eh. Para yung palo ng hangin at high speed, hindi natatama sa'yo. Pag CB650R kasi, salong-salo ko lahat. Ayun, nag-clutch ako ng di oras. Nasanay ako ng conventional. Sorry. So sa second round ng test ride natin, naunahan tayo sa CBR650R na e-clutch. Since nagamit na natin itong NX500, dito na muna tayo sa ating CB650R. Pero ito yung latest model na Grand Prix Red pero e-clutch technology. Tingnan natin kung anong difference sa atin. Although same lang ng power, ang magiging kaibahan lang talaga nito is yung upshift and downshift niya. Tapos yung tropa ko, nakagamit siya ng Honda WN7, yung electric motorcycle na bago ng Honda. Alam ko wala pa sa market pero pwede na ma-test ride. Tingnan natin siya. And somehow sana magpalit kami mamaya. Matry ko rin yon kung meron pang pangatlo. Itong masarap Tingnan mo guys, naka-primera ka pero hindi na mamatay. Yun nga lang, meron na agad akong isang napansin sa kanya. Kapag ka nakatayo ka lang ako, kunwari traffic, hindi imposibleng tumama yung tuhod mo dun sa e-clutch technology niya. Tumatama na kagad, kaya tingnan mo. Meron ng mga bangas. Ito guys, halika na. Let's go. Grabe. Arangkada pa lang. Ang init. Ang init. Nararamdaman ko yung init ng engine. Pero ganun talaga kapag papunta sa yung hangin. Init ng naked bike. Ayos to. Ito, CB Primera. Iba yung power. Iba yung power talaga guys. CB650R talaga. Grabe, ang ganda. Ganda ng tunog nito. Ramdam na ramdam mo yung vibration at higher RPM dahil sa pagka inline 4 niya. Alam ko, pwede pa rin kayo mag-manual. So, pagka binira mo yung clutch, mawawala yung e-clutch. Pero kapag na-under ka, babalik ulit. Basta ang indication mo is yung green light kung activated ang e-clutch mo. Yung tropa ko naka-electric vehicle. WN7. Sana matry natin yun mamaya guys. Or kung hindi, try natin yung sports bike. Kasi, ang pogi tignan Although hindi pasok sa preference ko, pero good to see na matetest out natin lahat ng different kinds of bike. NX500 ang pogi din Yung power, yun nga lang. Pero para sa price range niya, e-clutch technology, pasok na pasok yung 400. Good choice pa rin ako sa standard guys. Hindi mo ramdam yung pagka inline 4 niya, yung power niya, yung pagka big bike niya kung hindi ka magka-clutch Iba pa rin. For convenience na lang to. Paano anuhin to sir? Sir, push start siya sir. Ba? Nakatinaas ko na sir. So push start. Yeah, may mag-indicate na rin. Okay, ready. Tapos diretso na to. Okay.
Ah, yeah, sir. Ayos to. Ayos to ah. Panis. Gamit natin ngayon guys ang bagong electric motorcycle ng Honda WN7. Tingnan natin ang power nito. So yung display niya TFT display, pero magkaiba sila ng interface ng e-clutch ng mga CB installment. Tas ang tahimik. Ang bilis. Ang bilis. Tsaka ang tahimik, parang kang lumilipad lang, literal. Wala akong maramdaman na lubak or parang tagtag. Ang bilis nito. Pero ramdam mo yung bigat niya, parang CB650R yung feels. Pero ganito pala. Wala kang clutch, brake lang. Tingnan natin ang bilis nito. Tangina, ang bilis. Ang bilis nito. sorry guys, sa pamura ko. Ang lakas ng hatak. Pero ang tanong is, big question is yung sa battery. Syempre nagbabari sa road condition, sa throttle habit mo, kung paano yung konsumo. May pumipitik pa nga. Failing vlogger na tayo dito ah. Pinipicturean tayo nung tayo yung gumamit ng WN7 ah. Ang bilis ng putik. Ang bilis. Hindi ko ma-explain yung power eh. Pero ang tahimik na power. Ang tulin. Konting piga mo lang. Pero sa unang arangkada hindi eh. Hindi kanya bibiglain. Pero once na may motion, tapos piniga mo, bumibilis yung bumibilis ang speed niya. Pasensyahan niyo na ako guys, hindi ako marunong bumangking eh. Kasi takbong tito lang tayo eh. Doon lang tayo sa basic and safe. Ayos. Ang responsive ng throttle niya, ang responsive ng braking. Nagulat lang ako talaga sa niya, ergonomics. Same seating position ng 650R. Same siya. Medyo naka-lean angle ka. Hindi siya upright position. Pero yung pakiramdam, iba yung yung comfort eh. Well, hindi maalog, parang stable, parang nalipad nga at high speed, di mo mararamdaman na yung gulong nakalapat sa daan. Yun oh, tinan mo yung braking oh. Ang tulin nito sir. Ang tulin. Ang lakas ng niya. Oo. Yun nga lang yung battery, no? Siyempre, the more na piga ka ng piga, mas kukonsumo ng battery yan, no? Depende pa rin sa throttle habit mo, no? Yung throttle habit talaga. Oo. Sir, thank you. Shoutout sa vlog ni Sir Caldrenary. Yun. Owner din ng CB650R. Uy, grabe, sir. Nice to meet you, sir. Sir, bali ikaw yung unang fan ko na na-meet ko in person na nakakilala sa akin. Kapalad ko yung marilaki mo, yung kasama mo yung girlfriend mo, tsaka yung isa pa, yung solo ka lang. Oo, yung solo engine raw sound na sir. Uy, salamat, sir. Grabe, appreciate Hindi you. ako nag-skip ng Thank you. Kaso yung sticker ko nandun sa Okay parking lang, eh. sir. Ano? Small word, oh. Sabi, Oo nga eh. Pamigil sa akin to. Nakakatuwa, sir. Na-appreciate ko, sir. Anong tines niyo, sir? Yung mga e-clutch, yung mga tinry namin yung NX500, yung sports. Tsaka yung yung electric, yung Kasabay ko yata kayo WN7. kanina eh. Nag-test ride ka ba kanina? Hindi ko napansin, sir. Yung una yung pula. Oo. Hindi ko lang na-try yung CBR nila kasi isang unit Isang lang. unit nga lang. Unahan, sir eh. Then, sir. Ano nga po ulit name niyo, sir? Ramon Alberto. Sir Ramon. Yan, sir. Shout out kay Sir Ramon. Ayan guys, so tapos na tayo. Cool down lang tayo dito sa air-conditioned area nila.
Tapos nakakatuwa, meron sa ating nakakilala. So first time in person na na-recognize tayo. Tapos kabisado niya yung mga content natin, yung mga pinuntahan natin. No? Yes, nakaka-amaze. So, ayun nga guys. So, gutom na kami. Oras na hindi pa kami nagbe-breakfast. So, magiging brunch na to. So, dito na natin i-end yung vlog. Sana yung mga nagbabalak kumuha ng mga e-clutch, magkaroon pa kayo ng mga susunod na experience na maka-join din kayo ng ganito para ma-experience nyo yung iba kasi yung pakiramdam na natetest ride nyo yung unit nyo eh. 'Di ba? So, sana naliwanagan kayo sa e-clutch technology nila na kung paano gamitin. Nakaka-inspire, no? Ang galing, ang daming nakaka-recognize na sa page ni Sir Carl. Oh, Sir Cardinalin pa nga. Sir, salamat ha. So, sa mga nagpapakabit ng solar dyan, dito kayo pumunta sa tropa ko, bibigyan kayo ng magandang discount yan. Message lang kayo sa kanya para i-endorse. Okay. Ayan. So paano guys? See you sa next content. Ride safe. Ride safe.